Isang pagbati mula sa pangalan ng Panginoon. Ito po ang Pastor Mike Digan ng MIBC Silangan San Mateo Rizal, Maranatha International Baptist Church of Silangan San Mateo Rizal. Pagbati sa malamig na panahon. Mainit na pagbati, subalit malamig ang ating panahon. Ganun pa man, tayo po ay patuloy na pag-initin ng Diyos sa ating paglilingkod, sa ating panalangin, sa ating makapangyarihan na gumawa ng lahat ng bagay. At sa oras po na ito, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon muli sa pagsasaere ng Baptist Hour, Hardin ng Panalangin. At ito po ay isang katagumpayan na binigay ng Panginoon na ministeryo. At ngayon po ay nakita po natin ang muling pagbabago at pagbibihis, yung bagong anyo ng ating page, ng ating mga nakikita po sa oras nito. At nagpapasalamat po tayo sa ating mga members na naging katuwang at katulong para po mas lalo pang mapaganda at mapag-igi pa ng husto ang gawain ng Diyos. At personally ay mamaya babanggitin ko sila para po magpasalamat sa Panginoon sa talento na binigay ng Diyos para po tayo ay talagang mapagbuti ang paglilingkod. This time, hilingan ko po kayo na tumayo at tayo po ay mananalangin muna. At pwede po kayo magpadala ng inyong mga prayer requests dyan po sa ating comment section, and Ma'am Joyce ay isusulat po iyan para po mabanggit sa ating kalagitnaan. At marami po tayong mga prayer requests na mababanggit sa oras po na ito. At pagkatapos ko pong manalangin, tayo po ay aawit muna ng 2 himno. Ito po ay, yung ating title? Tagalog song, Tagalog song. Ito po ay Ang Dakilang Biyaya ni Jesus, Wonderful Grace of Jesus. But before that, we're going to pray first. Mananalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa sandaling ito. Muling kalayaan at pribilehyo na kami po ay makapanalangin. Kinikilala po namin ang biyaya at pribilehyo na ito ay nagbumula po sa inyo. Ano man po ang nagiging kahinatnan at kalabasan, Panginoon, ng gawain ay laging kayo po ang aming pinasasalamatan. Kasama po ng aming mga kaibigan sa kanilang mga tahanan, at ang iba ay nasa iba't ibang lugar, iba't ibang panig ng kalupaan. Pero narito kami, Panginoon, at muli nyo kaming pinagsama para po ganapin ang dakilang utos po ninyo sa amin, na huwag po namin kalimutan ang pagtitipon at gayon din ang pananalangin. Marami pong salamat sa sandaling ito. Hawakan nyo po ang programa, maging ang mga prayer requests, ang mga pagpurit, pasasalamat po ng inyong mga anak. Maraming salamat din po sa mga prayer warriors, sa mga members po ng MIBC Silangan na patuloy pong sumusuporta at nagmamahal sa ganitong gawain. Ito po'y aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen at Amen. Aawit po tayo, Wonderful Grace of Jesus. Sa Tagalog po, Ang Dakilang Biyaya ni Jesus. Umawit po tayo. At nandito po sa ating screen ang ating mga kopya. At patuloy po nating itaas at bigyan ng taas na parangal ang pangalan ng Panginoon. Come on. Go. Ang dakilang biyaya ni Jesus sa akin, uminang aking hirap, di kayang sambitin. Pasanin ko'y inibis, diwa ko'y lumaya, kahit sa inabot ng kanyang biyaya. Ang dakilang biyaya ni Jesus ay malalim pa kaysa dagat. Ang dakilang biyaya ay sapat o sapat, higit ang lapad sa aking sala, lampas sa aking kasalanan. Pupurihin natin ang kay Jesus na pangalan. Number 2. Ang dakilang biyaya ni Jesus sa akin. Let us sing for the Lord. Dahil di
Praise God! Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. Wonderful grace of Jesus, ang dakilang biyaya ng Panginoon. Alam niyo po, ang biyayang ito ay talagang, kung wala ito mga kapatid, lahat po tayo ay matutupo kung wala yung grace and mercy ng Panginoon sa atin. They are new every morning, kasabi ng Panginoon, kaya nagpapasalamat po tayo lagi sa buhay na tayo ay may taglay. This time ay mababanggit pa po muna natin ang ilang mga prayer requests ng ating mga kapatiran. At mamaya po ay kung may time pa tayo makaawit ng isa pang Tagalog ay gawin po natin. Sa araw po na ito ay nakalipas po ang mga linggo na tayo po ay may mga kapatiran at kaibigan, mga kamanggagawa din naman po ang nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. Alright? At mamaya po ay babanggitin din naman natin ang mga nakasama rin natin sa ating live. Okay? Mamaya na po yan. But this time, we're going to greet first ang ating mga kapatid, ang ating mga kaibigan na nagdiwang po ng kanilang birthday. This time, ang Kuya Gami po, nung January 31, ito po nung last Sunday, siya po ay nagdiwang ng kanyang 60th birthday. At nagpasalamat ako sa Panginoon, ang aking Kuya Gami, siya po ay nagdiwang ng kanyang karawan. At nung February 5, ito po, sa February 1, kahapon, ang Pastor Ling Pascual, ang aking kaibigan, ang aking kabanggaan sa basketball. At ito po yung aking kabady-body nung kami po ay nasa Bible School, ang Pastor Ling Pascual ng Harvest Baptist Church of Six. Si ZK, si Grant, okay? Pakisulat, mami. And then, 5, si Sean. Tama ba? February 5. Okay. Ang aking bunsong anak. Ay, bira na ka, magbe-birthday ka pala. Di ba, may regalo ako sa'yo, anak. Diba, isang taong kang hindi nakapunta ng mall? This time, makakapunta ka ng mall, okay? And then, si Riela Shapno, sa 6 naman po, February 6. So, yan po ang mga nagdiwang ng kanilang mga karawan. January 31, Kuya Gami. February 1, Pastor Ling Pascual. And February 5, Kuya Sean, Brother Sean, ang ating ukulele, na tumutugtog. And Sister Riela Shapno. And then, patuloy po nating isama sa panalangin, maging ang Villamiel family. Ito po ang asawa po ng Ma'am Baby Villamiel, ang ating pong members dito sa MIBC Silangan, ang Kuya Buddy na nasa Saudi. Siya po ay nasa ICU at siya po ay nadala po doon dahil nga po sa kanyang nararamdamang sakit. At kanyang panghihina. At salamat sa Panginoon, kanina po ay meron tayong mga message na nagiging mabuti na po ang kanyang kalagayan. Pero meron pa rin ba siyang oxygen na nakalagay? At salamat sa Panginoon dahil talagang makapangyarihan po ang iba talaga kapag meron tayong mga mahal sa buhay na nagkasakit, lalo na kung ito ay hindi po natin kasama. At pag-pray po natin mabuti, ang Brother Paddy Villamiel, yan po ang kanyang pangalan. Ito po'y tatay ng ating gumagawa ng ating mga layout, ang ating mga design sa ating church, maging ng ating design po dito sa FB. And then from Sister Cindy Duque ng MIBC Burgos, pag-pray po natin ang kanyang tatay at maging ang kanyang mother, ang kanilang kalusugan. Ito po ay ang, ano bang apelyido nila? Andrada family, okay? Andrada family, ito po ay mga magulang ni Sister Cindy Duque, kapatid po ng Pastor Quezon Andrada. Ito po ay associate pastor ng Pastor Lito Paraiso dyan po sa Montalban. So pag-pray po natin, ang Andrada family, ang Duque family, ang kanilang magulang po na maging malakas sa kabila po ng panghihina. And then pag-pray din po natin, ang magulang ng isa po sa uma-attend sa atin, ang ating young people po dito na si Marjorie Vicente, nasa ibang bansa po yan. Pag-pray po natin siya, ang kanyang magulang, ang kanyang tatay. Okay? Ang tatay ba nagtatrabaho na rin? Okay, pag-pray natin. At buti na lang, may mga pinsang ka dito. At meron kang kabiruan, anak, di ba? Alright, so pag-pray natin, si Marjorie Vicente. Anong bansa? Anong bansa to? Saudi. Okay, Marjorie Vicente. And then pag-pray po natin, ang aking pong uncle, Isaac Digan, ang aking uncle, na patuloy hawakan ng Diyos at patuloy siyang maging malakas. At ipag-pray din po natin ang aking mga pinsan, ang kanyang mga anak po. Sila Digna Beltran, Ruth Digan, si Luz Santillan,
Lea Villarta, Rachel Montilla, at marami po ito. Pero ganun pa man, patuloy po nating ipag-pray ang aking mga pinsan, ang aking mga uncle po. Kumpleto pa naman ng ang ang ibig sabihin ay kumpleto pa naman ang ating way kung paano tayo nakikipag-communicate. Hindi katulad dati, talagang napakahirap. But this time, through this FB, marami ng way of communication. Kaya po nagpapasalamat po tayo sa ganitong klase ng ministry na naaabot po natin sila. Pag-pray po natin ang aking uncle Isaac na siya po ay patuloy na lumakas. Okay? And then si Sister Rosa Belen, sama po natin panalangin ang kalusugan po ng kanyang buong pamilya, ang kanilang financial needs, at maging ang kanilang Manila Water Connection. Ayan, tsaka job and salvation of loved ones. And then Sister Sheila Yabut, sabi niya po rito, praises for Shem and healing from cough and colds. Opo, pag-pray natin mabuti, ang temperatura natin dito sa Silangan ay maganda. Para tayong nasa Baguio. Ang mga nasa Benguet ay nagrereklamo dahil ang kanilang mga pananim ay nagyeyelo. At pag yan po ay nagyelo, masisira na po at hindi na maibebenta. So pag-pray natin na i-enjoy na natin yung ating magandang panahon. Kaya po ako naka-jacket ngayon dahil malamig dito sa lugar natin. At yung iba ay nagkakasipon, nagkakaubo. At yung mga bata rito, mukhang ang lalakas ng katawan. Hindi kayo nagkakaubo at sipon. Amen. Okay? And then, Pastor Lito Paraiso, pag-pray po natin, maging ang kanyang patuloy na kalakasan at kalusugan sa kanyang pagmiministeryo po sa Montalban, Burgos, dyan po sa MIBC. And then, Esmelin De Vega, pag-pray po natin, ito po ay asawa po ng ating kaibigan, Pastor Enrico De Vega ng Blessed Hope Baptist Church of Valenzuela, asking for prayers. Ang kanyang kalusugan, ang kanyang pangangatawan, maging ang kanila pong pagmiministeryo dyan po sa Valenzuela. Alright? Meron pa ba tayo? And then we praise God. Last Sunday ay naging matagumpay ang ating gawain, ang ating annual meeting. Ang mga napag-usapan po natin ay talagang ipag-pray natin mabuti yan, iluluhod natin sa Panginoon. At from time to time ay talagang nagpapasalamat tayo sa mga pribilehiyo na tayo po ay nagagamit ng Diyos. And then, maging kahapon ay nagpapasalamat din ako sa ilang young people na nakasama natin, Kuya Sam, sa ating masarap na fellowship, ang ating basketball fellowship kahapon. Ito ay talagang nakakatuwang makita na may mga kalalakihan tayong hindi lang umaatin ng church, kundi sila ay nakakasama pa natin sa paglalaro sa labas. Okay? Ang Brother Jack and Brother Anthony, sino pa isa? Si Kuya Cyrus, at meron pa tayo next Friday uli. Okay, tuloy lang natin. At meron actually fellowship sa Marikina, pero ito ay badminton din naman, kailangan nga lang, may pera nga lang ito ng konti, may halaga, kasi talagang magbabayad ng court. At tuloy lang natin yung ginagawa natin, kasi pag di tayo nag-basketball, lumalaki tiyan ko nadadagdagan yung aking timbang, at hindi po pwedeng mapabayaan ang kalusugan ng pastor. Okay? Na-enjoy nyo ba? Na-enjoy nyo ba? Okay, at tuloy lang natin yan. Alright? And then, maging yung sports clinic ng ating mga anak. At salamat kay Kuya Happy, kay Coach Happy Rivera na siyang nangunguna po para po turuan. At one of this day, ang Coach Happy ay makatungtong dito sa Silangan para po ipagpatuloy yung kanyang pagtuturo ng mga basketball na yan. Okay? At ipag-pray din natin yan. And then, by tomorrow, Thursday, next week, ay magsisimula na po ang ating workshop ng ating The Voice. At ito po ay para mahasa pa ng husto ang ating mga choir members, kasama po ng ating mga instrumentalists. Sa pangunguna po ng Preacher J. Best, sa talento na binigay ng Diyos sa kanya, at ito'y pagbabahagi niya para sa mga patuturuan dito po sa Silangan. So pag-pray po natin yan. At salamat sa Panginoon dahil meron po tayong pribilehyo na tinanggap pagdating po sa musika. Alright? Pakihanda na yung ating special number. Ang ating pong special number ay way back, ito po ay ating evangelistic crusade noong June. Tama ba, Mami? June? At muli po natin pakikinggan ang Sister Eileen Shapno para po sa pagbibigay ng tanging bilang bago po natin pakinggan ang salita ng Diyos. Sister Eileen Shapno.
Alright? Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go to private pay, living fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus sees. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, here's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will they realize? People need the Lord. We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cause for sharing life with one who's lost? Through His heart, our hearts can feel all the grace they bear. They must lead the word of life. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will they realize? They must hear the word of life. For people need the Lord. People need the Praise God. Maraming salamat po. Way back June, during our evangelistic crusade, yan po ay si Ma'am Sister Eileen Shapno ng MIBC Marikina. At ako po ay natuto at nagagalak sa mga talento na yan. Hindi naman tayo mga professional singer compared sa talagang takbo ng kalakalan sa mundo. Dahil ginagamit natin ito sa Panginoon, ito po ay mas dakila pa sa ginagawa ng tao sa lupa. Everything na meron tayong talent, lahat po ng mga gifts na meron tayo, pagka ginamit natin sa Panginoon, ito po ay nananatili at nagkakaroon ng kabuluhan. Pero pagdating sa mundo,
very unpopular, very ang kanyang pagkilala ay hindi ganon. Pero sa Panginoon, ito po ay kanyang kinikilala dahil ang binibigyan ng kapurihan ay hindi ang tao, kundi ang Panginoon. This time, tayo po ay tutungo muna sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at pasalamatan natin ng Diyos maging sa sandaling ito na tayo po ay kapagbubuti, pinag-iigi ng maayos ang ministeryo at salamat nga po sa mga members na patuloy na sinishare ang kanilang talento pagdating sa ministry. This time, tayo po ay mag-aral muna ng salita ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. A familiar verse, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Ang sabi po rito, pinakamaikli, kabisado natin, subalit hindi napagbibigyan at hindi binibigyan ng pansin gaano kapag ang buhay ay magaan, kapag ang buhay ay parang masarap at nakakalimutan ito. Pero may bilin po sa atin ang Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Ano pong sabi? Ready? Begin. Pray without ceasing. Sabay sa Tagalog, manalangin ng walang patid. Ano ba ibig sabihin ng walang patid? Ito ba ay pagkatapos natin, pray na naman tayo? Okay? Pagkatapos ba nating ng ginabawat gawa ay lagi nagpe-pray? Ganun ba ibig sabihin yan? At tingnan po natin, ang ibig sabihin po nito ay huwag nating kalimutan ang patuloy na fellowship, ang patuloy na komunikasyon natin sa Panginoon. Makakaupo na po tayo. Ang sabi po ng Acts 12:5, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Nakakulong si Pablo, pero ang mga churches, ang sabi diyan, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Ang mga churches ay patuloy na nanalangin para sa kanya. Ibig sabihin yon, hindi sila tumitigil. Inaalala nila ang kalagayan ni Pedro at ang sabi diyan, sila po ay patuloy na nagpe-pray. Ang sabi rito, Romans chapter 1 verse 9, For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing, ang sabi rito ni Pablo sa mga taga-Roma, without ceasing, I make mention you always in my prayer. Kanina, panalangin ng individual, na panalangin ng church, but this time, panalangin naman ng isang tao na nagmamahal sa mga mananampalataya. Ang sabi niya rito, that without ceasing, I make mention of you. Ang sarap niya na merong nagbabanggit sa Panginoon ng pangalan mo. Okay? Anong pakiramdam niyan? Somebody cares for you. Somebody loves you. Ibig sabihin, may nagbibigay ng oras at panahon para sabihin, kapatid, kaibigan, tatay, I care for you and I pray for you. Oh, sarap niyan, di ba? Lalo na kapag ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok at hindi lang ikaw ang dumadaan o nagdadala ng mabigat na problema, kundi may nagpapasan pa nito para sa iyo. Ang sabi diyan, so that without ceasing I make mention of you always in my prayer. At ang sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 3, I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience. Sabi diyan, mula pa doon sa aking kanununuan, doon sa nagpasimula, that without ceasing, I have remembrance of thee in my prayers. Anong sabi yan? Night and day. Pili ninyo, napakasarap na may isang tao na naaalala ka. Hindi para humingi, hindi para dahil may kailangan, kundi inaalala ka dahil sa panalangin. Di ba ang tao, aalala ka lang kasi pagka may kailangan eh.
Kailangan ka kasi may personal siyang need sa iyo. Iba yung naaalala mo siya dahil sa panalangin sa Panginoon. At ang sabi po diyan, ang mga ganitong klase ng panalangin, ito po yung nagbibigay ng comfort sa ating mga kapatiran, nagbibigay ng katugunan sa ating mga panalangin. Because we know that God is answering our prayer. God is able to answer our prayer and that God is alive. Hindi siya patay, hindi siya natutulog. Katulad nung ginawa doon sa Mount Carmel na sinabi ni Elijah na sila'y nagpe-pray na kung sino man ang magpabaksak ng apoy mula sa langit at pupukin yung handog nila ay siya ang may tunay na Diyos. Mga kapatid, hinamon ni Elijah ang mga false prophets para patunayan kung sino ang may Diyos. Tumawag kayo sa inyong Diyos, manalangin kayo sa inyong Diyos. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Our God is alive. Sa mga oras na ito, sasabihin natin, Pastor, nakakapagod. Pastor, lagi ba natin gagawin ito? Mga kapatid, may takda at tamang oras tayong sa oras ng ating pananalangin. May oras, may araw, may programa ang ginagawa po natin. At salamat sa Panginoon, binigyan niya tayo ng ganitong pribilehiyo. Pastor, paano ba nagsimula ang ganitong hardin ng panalangin? Ito po ay nagsimula nung panahon ng pandemya. Ako bilang pastor, ang sabi ko, nako, hindi po pwede na nasa loob lang tayo ng bahay na wala tayong gagawin. Nandun lang kami, magla-live lang kami every Sunday or every Wednesday pag may prayer meeting, mga kapatid. Sabi ko, hindi kakayanin na nakaharap lang ako sa camera, naka-set up kami, pero ang gagawin lang natin ay meron tayong worship service, meron tayong gospel service, at meron tayong prayer meeting. Sabi ko, Panginoon, dapat meron kaming talagang isa pang pinagkakaabalahan maliban pa sa ginagawa natin. Ito nga po ay ibinigay ng Panginoon at tinawag po nating hardin ng panalangin. Nung una, nung ito po ay nalaman, ang sabi nila, ay ano ba ito? Parang kapareho ng nasa radio program ng hardin ng panalangin ng kay Pastor Marcelo. At sabi niya la, Pastor, kapareho. Sabi ko, meron ba? Hindi ko alam na may kapareho. At sinabi nila, Pastor, baka magkaproblema kayo pagka ginaya ninyo. Una, nung nilaunch out natin ito, hindi ko alam na may kapareho. Okay? At pangalawa, yung hardin ng panalangin na narinig ko nung una, nung ito ay bumalik sa aking alaala, ito pala ay nasa radyo mismo, wala sa FB. Okay? Sabi ko, paano nga ba natin gagawin? So nag-usap kami ng mga ilang members natin na nakakasama ko sa bahay. Sabi ko, palitan natin. Hardin pa rin ng panalangin, pero lalagyan na natin ito ng isa pang caption, The Baptist Hour, hardin ng panalangin. Dahil hindi ko kakayanin, kung ako lang, hindi ko rin namin kakayanin na yung biyaya na mayat maya nagpipreach, hindi ko kaya, mga kapatid. Ang kakayanin lang natin ay manalangin katulad ko. Na ang hinihingi ko sa Panginoon, Panginoon, ano ang pwede mong ibigay sa iyong lingkod para kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyo. At dito po nabuo from April, Mami? April 16, way back 2020, dyan po nagsimula yan. At sinabi ko, mga anak, magsisimula na tayo ng gawain para wag maputol ang blessing ng Diyos. Mga kapatid, ito na nga ang binigay sa atin ng Panginoon. Hanggang sa napagbuti natin, hanggang sa napag-igi natin sa tulong ng mag-asawang Brother Lester and Ma'am Sheila, at sila po ang binigyan ng wisdom, inatasan ng Panginoon, of course, sa inyong lingkod, na pag-aralang mabuti ang OBS, pag-aralang mabuti ang mga layout, ang design, at yan na nga po ang nangyari. For the span of 2 weeks, For the span of 2 weeks, ayun, nakuha na. Kung paano ang gagawin, mapaayos. At nag-invest po tayo ng ating mga ilang gamit para po mapaganda ito. At tinry natin na mapabuti ang ating internet, kaya po nag-apply na tayo ng internet sa bahay at maging ng internet dito sa ating church. At ganoon na nga po ang nangyari. Hanggang sa tinuloy-tuloy na natin at marami tayong mga kapastoran na nakasama, mga kapatiran, mga nag-special number, purihin ng Diyos, nagpapatuloy ang hardin ng panalangin. At kung ito ay ititigil natin at kung ito ay hihinto natin na kung saan ito ang blessing ng Panginoon sa atin, dito tayo ibe-bless ng Panginoon.
Dito tayo gagamitin ng Diyos para tayo ay i-bless niya at kung paano natin mabibigyan ng mataas na parangal ang Diyos. Mga kapatid, sasabihin natin, ay pastor, ano lang naman pala yung panalangin. Hindi nyo alam na ganun lang. Pero marami nang ginagawa ang Panginoon sa hardin ng panalangin. Marami ng mga tinugon ng mga sakit na gumaling. Marami ng mga binigyan ng trabaho sa pamamagitan ng hardin ng panalangin. Marami ng mga pinalakas ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng hardin ng panalangin. Marami ng mga kapasturan ang mga inaabot. Actually, yung mga pinagpe-pray natin mga online na mga kapasturan, hindi natin alam kung alam ba nila talaga o hindi. Pero hindi ibig sabihin at hindi nila alam, hindi natin sila ipagpe-pray. Mga kapatid, kahit hindi nila alam at dahil nalaman ko, ipagpe-pray natin pa rin sila para makapagpatuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon at para na sa ganon, ang ebanghelyo ng Diyos ay patuloy pang kumalat. Yung pag-upo nyo dyan, baka sabihin nyo, pastor, nakaupo lang ako. Hindi nyo alam na kapag kayo ay nag-pray, kayo ay nakapagmi-ministeryo sa bawat mga mananampalataya na hindi nyo nakikita, pero once na minention nyo sila sa Panginoon, kayo ay nagiging bahagi ng kanilang katagumpayan. Mga kapatid, iyan po ang sinasabi nating pray without ceasing. Iyan po yung ministry na binigay sa atin ng Panginoon dito sa Silangan na wag nating kalimutan, wag nating pabayaan, wag nating ineglect yung fellowship na ito, itong pakikipag-usap natin sa Panginoon, sa pakikipagtipan natin sa Panginoon. At maraming mga pwedeng maging hindrances kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon. Isa na po dyan kung meron tayong unbelief, meron tayong mga wavering spirit, meron tayong mga unforgiving spirit. Isa yan sa mga pwedeng hindi magbigay ng katugunan sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay mananalangin ka ng mabuti na may pananampalataya sa Diyos. Manalangin ka na ito ay kalooban dapat ng Panginoon. Kung iyan ay hindi kalooban ng Diyos, huwag kang umasa na ibibigay ng Panginoon. Pastor, binigay. Maaring ibigay ng Diyos. Pero dahil masyado mong pinipilit at minamaneuver natin yung gusto natin, hindi sa gusto ng Panginoon, anak, gusto mo pala, sige, bahala ka. Pababayaan ng Diyos. Pero, maging handa ka sa magiging consequence nito. At the latter part, sasabihin mo, oo nga, kaya pala ayaw ng Panginoon ibigay at pinilit ko. Napahamak tuloy ako. Now, we must pray in the will of God. And we must forgive others before God will hear us and answer our prayer. Tandaan po natin, masarap na tugunin tayo ng Panginoon kapag nakita ng Diyos na ang puso natin ay talagang bukal sa lahat ng pagpapatawad at pagpapakumbaba. Ang hirap humingi sa Panginoon na meron ka palang kinukuble na merong hindi pagpapatawad, hindi pagpapakumbaba. Paano tayo tutugunin ng Diyos? We must pray not only in the will of God, we must pray with forgiveness and we must pray in faith. Manalangin po tayo na may pananampalataya. Totoo po, wala tayong mga inanyuan sa church natin. Wala tayong mga inukit na anyo. Meron tayo dito cross, signifying the cross that kung papaano ginamit ng Diyos ang cross na ito at diyan siya namatay. Pero yung cross po na ito ay hindi nagsisignify na laging nakapako si Kristo. Sapagkat ang cross dapat po ngayon ay wala nang nakapako. Ibig sabihin, yung naipako dyan ay na-overcome ang kamatayan mula dyan sa cross na yan. It's a symbol of Christianity. Ibig sabihin mga kapatid, our Jesus Christ is alive. Siya po ay buhay at hindi nanatiling patay. After 3 days and 3 nights, siya po ay muling nabuhay. So we must pray in faith that God will answer our prayer. Nananampalataya ba tayo pagka tayo ay may hinihingi sa Diyos? Tingnan muna natin ang ating mga sarili. Baka mamaya may pananampalataya ka nga. Pero sa likod ng puso o sa bahagi ng puso natin ay may mali. Tingnan po natin, baka hindi po tugunin ng Panginoon. And we must pray in the name of Jesus Christ. Kaya pagka nagpe-pray po tayo, saan tayo nag-e-end? Sa pangalan ng Panginoon, Jesucristo, Amen at Amen. Ang sabi ng John 16:24, hitherto have ye asked nothing in my name, and ye shall receive, that your joy may be full. Hinihingi natin ang lahat ng ito sapagkat ang mediator po natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid. So ang sabi ng Biblia, pray
without ceasing. It is our fellowship, our communication, our joy na tayo po ay nakikipag-usap sa isang banal na Diyos. Kaya nga po kapag tayo ay nagpe-pray, hindi po natin nilalaro ito. Hindi natin ito pinaglalaruan at sinasabi natin para makita ng mga tao na tayo ay mga Kristiyano at makita nilang, mga kapatid, hindi ganon. We are doing this. It is a privilege for us na kausapin ang Diyos na nagbigay ng kaligtasan sa atin. Diyos na siyang gumawa sa atin. Diyos na siyang muling babalik. Alam nyo, pribileyo ito eh. Diba? Napaka-privilege natin. Pagka may mga kilalang tao na makakausap tayo, mga well-known, mga kilalang tao. Pero mga kapatid, mas privileged tayo sapagkat nakakausap natin ang Panginoon. And the Lord heard us. Tayo po ay kanyang naririnig. This time, mananalangin na po tayo. At tulad po ng nabanggit ko, nagpapasalamat po tayo sa pagbibihis at pagbabagong anyo ng ating hardin ng panalangin. Ito po ay quarterly nating gagawin para nang sa ganun po ay makita po natin ang ganda nito at mabigyan lagi natin ng papurihan ng Panginoon. Grant Millones, okay, birthday niya, February 1. Ayan, happy birthday, Grant Millones. Okay, tumayo na po tayong lahat at pasalamatan natin ang Panginoon sa ating mensahe, pagpapaalala ng kahalagahan ng ang ating ginagawang ministry na ito. And then, sama rin natin sa panalangin ang aking kapatid na nasa Northern Ireland, si Brother Joey Digan and Sister Alma Digan, maging ang kanilang Filipino community, yung kanilang Household of Faith Fellowship. At pag-pray po natin sila at ang kanilang mga programa at mga tinatahak na gagawin diyan po sa kanilang kinabibilangan na Household of Faith Christian Fellowship. Yan po ay composed ng iba't ibang sekta, no? May mga iba't ibang grupo iyan. Pero ang sabi ko po sa kapatid ko na ipag-pray mabuti sapagkat mahirap buuin ang isang lugar at tatawaging isang church na walang pastor. Malibang merong magpastor diyan at talagang kilusin ng Panginoon kung iyan po ay talagang gagamitin ng Diyos para sa kanyang ministry. Okay? Pag-pray po natin ang Household of Faith, ang mga Pilipino po ang mga kasama ng aking kapatid diyan at pag-pray natin yung mga bagong opisyales na naupo. Alright? Manalangin na po tayo. Sa lahat po ng nabanggit ko, i-mention nyo po at kung kayo po ay tapos na, pwede na kayong maupo hanggat ako po ay nananalangin sa Diyos. Mapagpalang Diyos, aming Ama, na nasa langit. Maraming salamat po sa pribilehiyo na kami ay nakakalapit sa luklukan ng awa ng aming Panginoong Hesus. Maging sa pag-uudyok ng banal na Espiritu na gawin namin ito at patuloy na pinapaalala ang mga salita ng Panginoong Hesus. Maraming salamat sapagkat may kalayaan kaming gawin ito. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa mga kapatiran, sa mga kaibigan po namin na nagdiwang ng kanilang kaarawan. Mula po kay Kuya Gami, maraming salamat po sa kanyang buhay na patuloy niyo pong ibinibigay. Maging sa kaibigan po naming Pastor Ling Pascual, maraming salamat din po sa biyaya at kalakasan na siya po ay patuloy na nakakatayo sa kabila po ng meron siyang kahinaan at minsan ay nanghihina ang kanyang lupang katawan. Maraming salamat po sa aking mga anak, sa aming mga kaibigan, kay Sean, kay Grant, maging kay Ate Riela sa kanilang mga taon na tinatanggap buhay at kalakasan na nagmumula po sa inyo. Panginoon, sa oras na ito ay nagpadala rin po ng mga panalangin ang aming mga nanay, ang aming mga brethren. Isa na po rito ang Kuya Buddy Villamil. Siya po ay nasa ospital at ngayon po ay nagiging maayos na po ang kanyang kondisyon.
Panginoon, dalangin ko po na kahabagan niyo po siyang patuloy at siya po ay makarecover sa kanyang sakit. At loobin niyo, Panginoon, kung ano man ang inyong plano sa kanya ay makauwi na po siya sa Pilipinas at makasama niya na po ang kanyang buong pamilya. Ang panalangin ko, Panginoon, maging sa Andrada family, sa inalapit po ng kanyang anak na si Sister Cindy Duque. Dalangin ko po ang kanyang mga magulang at ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, maging kanilang kalusugan. Kayo na po ang siyang umabot sa kondisyon ng Andrada family. Inilalapit ko, Panginoon, maging ang aking mga pinsan, especially po ang aking uncle na si Isaac. Dalangin ko po na patuloy niyo pong kahabagan ang kanyang pangangatawan sa araw-araw. Siya po ay maging maayos sa kanyang kalusugan at ilayo niyo siya, Panginoon, sa anumang karamdaman. Lagi pong maging masigla, magkaroon ng gana at higit sa lahat, Panginoon, lagi siyang mag-desire na siya'y makapaglingkod kahit na po sa online. At gamitin niyo, Panginoon, ang sandaling ito para po siya makapaglingkod sa iyo. Kasama rin ng kanyang mga anak, ang aking mga pinsan. Sana po ang Brother Daniel Digan, si Rachel, si Ate Lea Villarta, Ate Luz Santillan, Ruth Digan, and Digna Beltran. Maraming salamat po sa aking mga pinsan at uncle, Panginoon. Maging ang aking kapatid na si Joey, maging si Sister Alma, ang aking mga pamangkin sa Northern Ireland. Kayo po ang patuloy na magbigay ng katatagan at kalakasan sa kanilang pangangatawan, sa kanilang pagtatrabaho, maging ang kanilang kinabibilangang grupo ng mga Pilipino sa UK, at maging ang kumakalat po na COVID na nagmula po dyan sa United Kingdom. Lalapit ko, Panginoon, maging ang si Marjorie Vicente na nasa Saudi Arabia. Dalangin ko, Panginoon, na ingatan niyo po ang aming mami na ito sa kanyang pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ingatan niyo ang kanyang buhay. Dalayo niyo, Panginoon, sa mga masasamang tao. Dalangin ko, Panginoon, maging ang Sister Rosa Belen, ang good health po ng kanyang buong pamilya, ang assurance ng salvation ng kanyang nanay at tatay, ng kanyang mga kapatid at pamangkin. O Panginoon, alam niyo po ang aking tibok na puso sa pamilyang ito, na ako po ay talagang dinidilig ng panalangin ang Belen family, ang De Guzman family, ang lahat po ng pamilyang ito na aking inilalapit po sa inyo. Dalangin ko, dakilang Diyos, maging ang koneksyon ng kanilang tubig, ang trabaho, ang kanilang financial needs sa araw-araw. Papuri, Panginoon, maging sa pag-iingat nyo sa buhay ng Brother Lester, sa kanilang anak, Ma'am Sheila, kay Kuya Shem. Hawakan yung patuloy ang batang ito na ngayon ay naglilingkod at kasama pong tumutugtog dito po sa church bilang mga manunugtog ng inyong mga awitin. Patuloy niyong hawakan, dakilang Diyos, maging ang Pastor Lito Paraiso, ang kanyang kalusugan sa araw-araw, ang kanyang mga nararamdaman, ang kanyang emosyon. Kasama po ni Ma'am Bel, ang MIBC Burgos members, patuloy niyo pong pagpapalain. Hawakan niyo, Panginoon, maging ang Sister Esmelin de Vega. Humihingi po siya ng panalangin para sa kanyang pamilya, sa kanyang kalusugan, sa kanyang pangangatawan. Dalangin ko, Panginoon, na yakapin niyo siya ng inyong mga salita. Yakapin niyo siya, Panginoon, ng inyong comfort upang makita niya na may Diyos na patuloy na nag-aayos ng lahat ng bagay. Ama, maraming salamat din po sa naging matagumpay na gawain ng MIBC Silangan sa annual meeting. Ilalapit kong patuloy ang mga choir members sa lugar na ito na patuloy na gumanda at maging mahusay ang kanilang mga tinig sa kanilang pag-awit. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Lagi po, Panginoon, sino kami para punahin, pansinin ang mga bagay na negatibo, na kung titingnan namin na ang lahat ng bagay ay sa biyaya po ninyo nang nagmumula.
Kung merong mga bagay na hindi maayos pa, perpekto sa aming pagla-live, o Panginoon, mapagbuti pa po namin ito. At maraming salamat po sa mga talento na ibinibigay nyo po sa inyong mga anak. Sa bawat members, sa bawat young people na siyang nagiging kasangkapan po para po mapaganda ang programa ng Hardin ng Panalangin. Purihin po ang iyong pangalan at hawakan nyo rin dakilang Diyos ang aking may bahay, si Ma'am Joyce, sa kanyang kalusugan, sa kanyang boses, sa kanyang pag-a-assist at paglilingkod, Panginoon, sa church. Sa bawat nanay na narito po, hawakan nyo dakilang Diyos ang kanilang mga kalagayan, ang kanilang mga emosyon, ang kanilang mga pamilya. O dakilang Diyos, hawakan nyo po ang Kuya Marvin Legaspi, ang Ate Shalom, sa kanilang pagtatrabaho sa araw-araw, maging ang kanilang mga desire sa puso na sila po ay nagtatrabaho para po masustain ang mga needs everyday, maging ang kanilang mga desires sa pagtulong sa mga churches. O dakilang Diyos, hawakan nyo po ang kanilang mga buhay. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong pag-iingat, sa patuloy nyo pong paggawa sa bawat isa. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ang lahat po ng ito ay aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Everybody say, Amen. Amen. Right. Praise God. Maraming salamat po. Pagkatapos nito ay meron po tayong practice ng choir, Mami. Meron. At para po mapag-igipan natin yung ating choir sa Sunday at ang ating Redemption Draweth Nigh, na kanila pong pinapractice. At at this time, maraming salamat po sa mga friends and loved ones, maging sa mga church members na nakasama natin. Sister Alexis Salazar, saan ba siya nanonood ngayon? Sa school? Okay, maraming salamat po. Ma'am Christine Fernandez Shapno, good afternoon po, sabi niya po rito. Nanay LB Rivas, maraming salamat po Nanay LB sa ating mga senior at sa ating mga grandma and grandfather, okay, sa ating mga lolo't lola. At ang aking pinsan Daniel Digan, maraming salamat po. And then kay Ma'am Esther Pangilinan Orhino, maraming salamat po. Magandang hapon po, Pastor Mike and family. Ate Helen Ortiz Paras from San Guillermo, Isabela. Salamat pinsan. Yan po sa Paras family, maging kay sa aming ima, si Naida Ortiz Paras. And then Brother Lester, magandang hapon po sa lahat. Yes, and from Northern Ireland, Joey Digan, maraming salamat bunso sa inyong pagsama. And Kata Toralba Sarmiento is also watching. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa Hardin ng Panalangin. Yes, Daniel Digan, sabi niya po dito, I am watching po. And then si AJ Liam Digan, ang aking pamangkin. Maraming salamat, pamangkin. Okay, sa aking taga-UK po ito. Ma'am Baby Villamiel, maraming salamat po. Nanay Amihan, okay. Saria Yabut, maraming salamat po. Mami Saria, okay. And then Brother Alexander Mabansag is also watching. Ma'am Baby, mapagpalang hapon po, Pastor Mike and MIBC silang. Talaga pong mabiyaya ang ating Panginoon. Yes, maraming salamat po. Sister Carol Lardizabal Bacares from Heritage, okay, from Marilao. Maraming salamat po, Ma'am Lardizabal Bacares, Sister Carlos, okay, Carol. Ma'am Sheila Villamiel, maraming salamat din po. At Ma'am Eileen Shapno, okay, maraming salamat din sa privilege na magamit ang ating special number kanina po. Ma'am Eileen Shapno, People Need the Lord, ang title po ng kanyang inawit. Ma'am Dory Santos, maraming salamat po, Ma'am Dory. Good evening mo, Pastor Mike and brethren. Brother Robin D. Panyes, maraming salamat kapatid, and happy birthday sa ating kaibigan Pastor Ling Pascual. Ma'am Dory Esguera is watching also. Maraming salamat po, Mami Dory Esguera. Brother Joey, yes, thank you po, Pastor Mike, all for the glory of God po. Lorenda Bukat is watching with you also. Maraming salamat po, Lorenda Bukat. Vicente Arca Destor. Yes, Mami Marjorie, maraming salamat po. At kayo po ay aming pinagpe-pray na mabuti dyan po sa Saudi. Julius Carlos is watching also. Maraming salamat, Carlos,
sa pagsama po sa amin. Riza Jimenez, yes, maraming salamat. At sa inyong effort na mag-asawa na pumunta po rito all the way from Valenzuela, nagpunta po sila rito sa church. At nakasama po natin sila sa ating lunch fellowship nung Sunday. Purihin ang Panginoon, kasama nila yung kanilang bunso. At iningatan sila ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Brother Jason and Sister Riza Jimenez. Ito po ay mga anak ko rin sa pananampalataya. And then, Bidik Josol is watching with you also. Okay, thank you so much for joining with us. And Daniel Digan, also pray for Hobita Digan. Oh yeah, birthday tomorrow, February 3. Wife of Isa. Oh, okay. Yes, opo. Salamat po. At babatiin natin sila tomorrow. Happy birthday at advance happy birthday kay Tita Hobita Digan. Sawa po ng aking uncle. Olivia Di Malanta. Di Malanta, okay. Maraming salamat din po sa inyong pagsama sa amin. Ate Ruth Digan, maraming salamat din po, pinsan, sa inyong pong pagsama sa amin. Alright. Pastor Frederick Vasquez from... kalimutan ko na yung lugar. Okay, maraming salamat, friend. Abra, yes, Abra. From Abra, maraming salamat po. Ang aking kaibigan, ang aking kaklasmate sa Bible School. Yan. Alright. Babalik po ang ating programa ulit bukas sa ating prayer time. Hanggang Thursday po ang ating pagpasa-ere ng ating hardin ng panalangin mula Tuesday, Wednesday, and Thursday. Yan. At abangan po natin yan. At isa pong pribilehiyo na kami po ay makapagministeryo sa inyo at tayo po ay magsama-sama ng ating panalangin sa Diyos. Alright, muli po, ito ang Pastor Mike Digan. Maraming salamat po from MIBC Silangan, San Mateo, Rizal. God bless you.